medyo, pag nasa stage, para po ko Santo Niño, di ba? Pag tumabi ako dito, Tito James, wala na, pamangkin na ako ng Panginoon, ha? Alam nyo kung ba't ko po kayo pinapatawa? Tanungin nyo ako bakit? Dahil ang kabanalan ay may kaakibat na kaligayahan. Nakakalungkot. Mangangaral ka sa salita ng Diyos, ikaw mismo, buwisit ka. Mangangaral ka ng kapayapaan, ikaw mismo, palaaway ka. Mangangaral ka ng awa, ikaw mismo wala kang awa sa kapwa mo. Ano yan? Nung nagbigay nga ako ng talk sa mga pare, mga obispo, mga madre, nakakalungkot ka ako. Iba yung sinasabi ng buhay natin sa sinasabi ng salita natin. Nakakalungkot, sabi ko, may mga preachers kang maririnig. Akala mo kay husay-husay mag-quote sa Bible. Pero yung puso punong-puno ng puot. Nung minsan naimbitahan po ako magsalita sa isang mayaman na parokya dito sa Makati, hindi ko na ho sasabihin kung ano. Ang dami yung mayayaman. Paano ko nakita? Diyos ko, mga donya, ang tataas ng buhok. Wala ako nakita sa to, kundi puro anit. Ha? Talaga? Dahil sa sobrang taas ng mga buhok, alam nyo kung nasabi ko sa kanila, tanungin nyo po ko Sabi ko, kahit mag-donate kayo ng milyon-milyon sa parokya, kahit magmisa kayo minuminuto na ubusin nyo lahat ng ostya, kahit magnobina kayo oras-oras at magrosaryo, kung gutom naman ang katulong nyo at walang pahinga ang driver nyo, mapupunta pa rin kayo sa impyerno. Alam nyo, no sinabi ko yon, hindi na ho ako nakabalik dun. Nagalit pati yung parish priest sa akin. Bakit? Kasi maraming kanyang Katoliko. Pag okay, Katoliko ako. Pero pag pinabastos na tayo ng pamahalaan, ay teka muna, pinoto ko yan eh. Alam niyo si Michelangelo, komedyante ho ako. Si Tito James, kaibigan ko po ito, parang tatay-tatayan ko. Pero nalaman ko nandito ka, Tito James, natuwa ako, at least may isa ng siguradong papalakpak sa akin, ha? Kasi nung nasa Unilab yan, naloko ko na rin ang Unilab, ha? Lagi ako nasa kumpanya niya. Alam niyo ni Tito James, ako po komedyante, pero may rule ho ako. Ang rule ko ito. Tanungin niyo ko sasampalin kita ng katotohanan pero hindi kita hahalikan ng kasinungalingan. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi pag napunta ho kayo sa impyerno, damay ako. Dahil ako ang huling narinig niyo. Ngayon ang tanong, paano ba maging mensahero ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? Sa Pilipinas, ang hirap maging Katoliko ngayon. Nakakalungkot, may ilang mga government officials pinapastos ang simbahan. Tama bang pastusin ang simbahan? Tama bang pastusin ang mga obispo? My dear friends, I don't want to offend your political perspective. But if ever I offend you, let me tell you this, I don't care. Kaya nung in-interview po ako ng mga media, yung mga media magagaling yan para makakuha na sabi, si Michelangelo, interview natin. Artista to, pero dating seminarista. Anong masasabi mo? Pinapastos kayo minsan ng pamahalaan. Yung mga kaibigan mo, mga parit, mga obispo, pati ang Catholic Church, pinagtatawanan. Sabi ko, ito isang sagot lang. Walang follow-up question. Ito po ang sagot ko. Huwag niyo na pong awayin ang Catholic Church. 2,000 taon na po nakatayo yan. Lahat ng umaway dyan, patay na rin. Si Hitler, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na si Hitler? Patay na. Si Stalin ng Russia, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na? Wala na. Kahit pumunta kayo sa Russia, ni isang rebulto ni Stalin wala. Si Napoleon Bonaparte, di ba kausap niya Santo Papa, yung kwentong sikat na yon? Sabi niya ni Napoleon, I will destroy the church. Sabi ni ng Santo Papa, huwag ka na magsayang ng oras, sinubukan na namin, ayaw. You know why? Ask me why. Because the church does not belong to the popes. The church does not belong to the bishops. The church does not belong to the priests and to the lay people. The church only belongs to Christ. And because it belongs to Christ, Christ will defend the church. Sabi nyo, nako, tilawan to. Tilawan agad. Pwede bang hindi ako dilawan, doon lang ako sa tamang galawan? Gusto niyo ng kwento? Hindi po ako galit sa pamahalaan. In fact, ang pamilya ko po ay nasa pamahalaan.
Ang mga lubrin po ay congressman sa Batangas. Alam niyo ba nung lumabas ako ng seminaryo, ang isang trabaho ko po nung lumabas ako, speech writer po ako ng 8 senador, 30 congressman, 5 gobernador, hanggang ngayon. Kaya alam na alam ko po ang galawang pamahalaan. Huwag niyo sasabihin na, hindi, galit lang to sa pamahalaan. Hindi. Ako malinaw sa akin that my loyalty only belongs to God and to the Constitution of this Republic.